Kung ang bundok Banahaw ay tinuturing na banal, ang tingin naman sa kalapit na bundok na Mount Cristobal ay tahanan ng mga masasamang espiritu at elemento. Pinaniniwalaan ng ilan na hindi lamang tayo mga tao ang naninirahan sa lupa. Hindi tayo nag-iisa. May mga elemento rin daw kasi na nagmamasid at nakikiramdam sa ating mga ginagawa. Pero dahil sa ingay ng lungsod, sa mga liblib na lugar daw sila namamalagi. Sa mga tahimik na bundok at kagubatan na malayo sa abala at gulo. Ito raw ang kanilang napiling teritoryo kaya't huwag silang gagambalain kung ayaw natin silang magasik ng lagim. Balita ang mga kwento ng umano'y kababalaghan sa bundok ng San Cristobal na kilala rin sa bansag na Devil's Mountain na nasa lalawigan ng Quezon. Karugtong daw nito ang bundok ng Sierra Madre kung saan naman naroon ang tinatawag na banal na bundok ng Banahaw. Meron tayong tradisyonal na paniwala doon sa dualismo, no? Yung labanan ng mabuti at masama, no? At ang pagiging kambal na bundok ng dalawa ay naging simbolikong representasyon ng paniwala natin na yon. So ang Banahaw ang mabuti at ang San Cristobal ang masamang bundok. Pero tila kontrapelo ang dalawang kambal na bundok. Ang Banahaw testimonya sa mga banal na kwento. Samantalang ang bundok ng San Cristobal, itik daw sa makapanindig balahibong kwento. Yun nga ay dahil doon sa naging karanasan ng kofradiya na natalo sila sa bundok na yon, no? At simula noon ay itinakwil nila ang bundok. Lumipat sila sa bundok Banahaw at dito nanatili silang ligtas sa kampanya ng mga Kastila. Kung kaya't ang Banahaw ay nagkaroon ng reputasyon na mabuting bundok, samantalang ang Cristobal ay dito sila natalo, no? At namasaker. Dito magsisimula yung kamalayang bayan na malas ang bundok na yon, no? At ang kamalasan ay katumbas ng pagiging masama. Ang mountain climber na si Jerry minsan na raw umakyat sa kabundukan ng San Cristobal. Pero habang paakyat kasama ang ibang mountain climber, tila siya raw ang napagtripan na mga engkanto ng kabundukan. Habang naglalakad ako, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko kasi parang may tao ako sa likod na nakasunod. Paakyat ako, may nasalubong ako mga mountaineers na pababa sila. Tinitignan ko lang sila para magtanong sana. Pero pagkatalikod ko, nawala na sila sa likod ko. Hindi ko alam kung saan sila dumaan o kung saan sila nanggaling. Ayon sa dalubhasa sa pag-aaral ng kultura at tradisyon ng mga sinaunang tao, nakaugat sa kasaysayan ng ating mga ninuno ang paniniwala natin sa mga mito at kwento tungkol sa mga elementong lupa. Yung mga lamang lupa, nagiging masama lang naman yan kung winalanghiya ng tao ang kapaligiran. Kung pumutol ka ng kahoy, nagagalit ang kapre at pinarurusahan ka. No? Kung pumunta ka sa bukid at hindi ka nagpasintabi, no? Sinira mo ang kapaligiran, gagantihan ka ng mga duwende. No? So, ibig sabihin, yung mga paniwala na yan, no? Ay dapat nakatuon doon sa masamang ginagawa ng tao. Ang visual artist na si El Dosado, naniniwala raw na bukod sa ating mga tao, may iba pang nilalang na naninirahan sa ating mundo na hindi basta-basta nakikita ng dalawang mata natin. Sa pamagitan lamang daw ng tinatawag na third eye or sixth sense, nalalaman na nasa tabi-tabi lamang natin sila. Naniniwala po kasi ako na lahat po ng tao ay meron pong third eye para po makita po natin ang kahalagahan ng spiritual world na bigay po sa atin ng Diyos. Nung tinanong ko kung ano po yung kabilang bundok, ang sabi po nila ay Mount Cristobal. Sabi po nila ay Devil's Mountain daw po yun. Nung tinanong ko po kung bakit nila nasabing Devil's Mountain, kasi sabi nila marami daw pong mga maligno doon. So, bali, yun ang gusto ko pong ma-discover. Ipinipinta raw niya ang ilan sa mga elementong lupa na nakikita niya para malaman ng ibang tao na naririto rin sila sa mundo. Pero pinabulaanan ng ilang residenteng naninirahan malapit sa bundok ng San Cristobal ang mga kwento ng katatakutan sa kanilang lugar. Baguhin nila ang imahe. Gaya ng unang-una, pagka lagi na lamang matatawag na ang San Cristobal ay Devil's Mountain, paano pa siya magiging tourist spot? Huwag naman siyang tawagin Devil's Mountain. Gaya ng ang San Cristobal ay talagang hindi yung Devil's Mountain. Pinangalan pa nga yan sa San Cristobal ay yung Barangay San Cristobal talaga ito.
Taliwas daw sa pinangalan ng iba sa bundok na Devil's Mountain. Ang karanasan na marami, ligtas na bumababa rito. Kalimitan ng walang guide pero lahat ng may guide na umahon ng San Cristobal, wala silang na-experience. Wala akong natatanong na totoo nga ba. Basta bumababa sila, panatag sila. Pwede naman sila. Panatag din yung aming ginagayad. Halimbawa, nag-guide ako ng mga 10 tao, kumpletong binababa ko yan. Wala namang nangyayari. Tulad ng paniniwala ng ilang residenteng naninirahan malapit sa bundok, naniniwala ang mistika, isang samahan ng mga deboto sa bundok ng Banahaw na mga haka-haka lang ang mga kwento patungkol sa mga umano'y maligno sa San Cristobal. Sa aming karanasan, sa aming pagkaunawa, ayan, yung San Cristobal, hindi yan masamang bundok. Iyan ay bahagi ng sinasabing sagradong lugar. Pero tila marami raw talagang malilikot ang isipan na nagbabahagi ng kanilang umano'y nakakapangilabot na karanasan sa bundok ng San Cristobal. Kasama ang mga miyembro ng Philippine Paranormal Investigator Society o PPIS, nag-imbestiga kami sa sinasabing hiwaga ng bundok ng San Cristobal. Kasama rin namin ang visual artist na si El Dosado para iguhit ang mga elementong maaaring makita niya sa bundok ng San Cristobal. Pagputok pa lang ng bukang liwayway, lumuwas na kami sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong ng ilang mga guide at profesional na mountaineers, napulong muna kami sa paanan ng bundok bago umakyat. Pagkatapos magplano, sinimulan na namin ang pag-akyat sa tinatawag ng ilan na Devil's Mountain. Hindi naging madali ang pag-akyat sa bundok ng San Cristobal. Matarik ang mga daan at malayo ang mga target naming pupuntahan. Isang oras na lakaran bago namin narating ang base camp ng bundok ng San Cristobal. Bali wala pa po akong nasisense dito. Unlike po yung sa Banahaw, sa paanan pa lang ng bundok, meron na tayo mag-feel down. Pero tignan po natin mamaya kasi most of them po nocturnal talaga, sa gabi active. Sa puntong ito, napagpasyahan ng lahat na manatili muna sa campsite at mag-ipon ng lakas para makapagpatuloy ang trekking pagsapit ng gabi. Takip siling nang magpatuloy ang pag-akyat sa bundok. Pero sa pagkakataong ito, sadyang iilan lang ang sumama. Mapanganib daw kasing umakyat ng gabi sa bundok kapag mas malaking grupo ang kasama. Ingat lang, tapos huwag maghihiwalay para hindi tayo mahirapang maghanap ng sino kasama natin. Halos walang katapusan ang masukal na gubat at matarik na daan. Sa hirap ng pag-akyat, tila hindi na nakapagtatakang tawagin itong bundok ng Diablo. Susunod mga engkanto sa tinaguriang bundok ng Diablo, may mensahe raw sa mga tao. Welcome po ba kami dito sa lugar ninyo? Kung oo po, ilaw po ng isa. Kung hindi po, pailawin po ng dalawa. More than yung ilaw.